Napatigil siya sa pagsalita sa malakas sa sampal na Rhea. Wake up, Nick. Alam natin pareho na may gusto si Sir Adam sa kanya at alam mong wala kang laban sa kanya. Mas mayaman siya sa'yo. Money works. Wala ka na bang gagawin? Get out. Pagtataboy niya sabay turo sa pintuan. Ako ang nagmamahal sa'yo, Nick. Huwag mong isisi sa akin ang lahat dahil pareho nating ginusto ang nangyari. Kailan mo pa ba aaminin sa sarili mo na ako talaga ang mahal mo at hindi siya? You will never be Kyla, wika ni Nick. I won't because I'm Rhea. Hindi ako kasing tanga niya, ani Rhea. Layuan mo na ako, Rhea. Gusto ko na talagang buuin ang pamilya namin pero bakit di mo ako tulungan o pakawalan? Dahil mahal kita. Pero si Kyla ang mahal ko at hindi ikaw. Talaga, Nick? Gumising ka na sa katotohanang hindi ka na niya mahal. Hayaan mo silang mag-inang sumaya dahil kahit anong gawin mo, hindi mo na mabubuo ang nasira mo na. She is not yours. Babalik sa akin si Rhea, Kyla. Magiging akin ulit siya? Siguradong sabi ni Nick. Naikuyom ni Rhea ang kamao. Masakit para sa kanyang marinig to ng paulit-ulit pero kailangan niyang tiisin para sa pagmamahal niya kay Nick. Sabi nga nila tanga siya pero umaasa siya na balang araw. Matauhan din to at matuntun sa kanyang buong ahensya nito. Darating ang araw na aangkinin siya ng iba. Hindi darating ang araw na yon, Rhea. Hindi ako papayag. Mariing sabi ni Nick na nakipagtitigan sa dalaga pero may pagbabanta ang mga mata. Babalik na ako sa office? Malungkot na paalam ni Rhea at saka lumabas ang opisina ni Nick. Nangihinang naupo si Nick at napapahilamos sa mukha. Desperado siya lang nataramdam niyang lumalayo ang loob sa kanya ni Kyla kahit nahuli niya naman ang kiliti ni Kai. Tama si Rhea, darating ang araw may aangkin kay Kyla kung di niya ito agad na makuha. Kinuha niya ang telepono at may tinawagan. George? Bungad niya sa kaibigan. Kailangan ko ng tulong mo. Mukhang malaki ang problema mo at naisip mo akong tawagan na. Natatawang tanong ng nasa kabilang linya. May ipapahanap akong tao? Seryosong sabi ni Nick. Walang sino man ang pwedeng umagaw sa kanya kay Kyla, lalo na ngayong alam niya may kakompetensya na siya rito. Kailangan niya mahanap ang taong yun bago pa siya maunahan ng iba. George, balita. I got it. Pagbabalita ni George. Pupuntahan ko pa lang para makuha. Really? Nice, nice. Pakisend sa email kong picture kapag makuha mo na, sabi niya. By the way, hindi lang pala ikaw naghahanap. May iba pa raw na gustong kumuha ngayon. What do you mean, hindi lang ako? Kinakabahang tanong niya. May nagtatanong din at pupuntahan din daw nila mamaya. What the heck? Bulalas ni Nick at saka napahilamos sa mukha. Make sure wala silang makuha. Nasaan ka na? Pupuntahan kita. Relax dude, malapit na ako sa hotel. No. Pupuntahan kita at pakisabi kay Peter, wag na wag niyang ibibigay sa iba, kundi sa atin lang. Papunta na ako. Get niya, tinapos ang tawag at bumalik kina Kyla. I'm sorry baby. Paumanhin niya sa bata. Di ka muna ni Daddy yahatid dahil may emergency lang kung pupuntahan. I can take them with me. Sabat ni Adam pero hindi niya pinansin ni Nick at tumalikod na ito. Di niya hahayaang may makauna sa kanya. Kaya ipaparaya niya na muna si Kai sa iba kahit ngayong araw lang. Bakit kasama mo ang batang yan? Tanong ni Rhea nang pumasok si Nick kasama si Kai. Bakit? May masama ba kung isasama kong anak ko? Tanong ni Nick. Baby, doon ka muna kay Lola. Bless mo siya ha? Yes, Daddy Nick. Sagot ni Kai at hinalikan sa kanang pisngi si Nick. Tsaka tumakbo palapit sa lola niya. Akala ko ba family lunch to? Tanong ni Rhea nang sila na lang. Family dinner nga. Why? Bakit sinama mo si Kai? Come on, Rhea. She's my daughter. Actually, pinipilit niyang isama si Kyla pero ayaw talaga nito. Kaya si Kai na lang sinama niya. Napatingin si Rhea sa batang nakipagtawanan sa mga pamangkin sa pinsan ni Nick. Hindi ka ba talaga titigil, Nick? I won't. Hanggat kaya ko gagawin kong lahat para mabawi siya. Alam mo may something na sa kanila ni Sir Adam. Magkatapat lang bahay nila, silang dalawa lang ang nasa floor nila, tingin mo. Wala pang may nangyari sa kanila? Shut up, Rhea. Hindi ganon si Kyla. Pagtatanggol niya sa dating kasintahan. Hindi siya ganon kadumi para itapon ang sarili sa ibang lalaki. Wow, really? Who knows? Alam mong may ibubog ka si Sir Adam. Single parent si Kyla kaya saan pa ba siya kakapit kung umaaligid si Sir Adam sa kanya? Nandito ko kaya hindi niya kailangan ng pera sa iba. Sinusuportan kong anak namin bonbon. Nag-open siya ng bank account para kay Kyla at doon niya nilalagay ang suporta. Gago ka, Nick. Bulyaw ni Rhea. Huwag mong lukuhin ang sarili mo. Ayoko ng pag-usapan pang nakaraan, Rhea.
Gusto ko na ng bagong buhay kaya please tigilan mo nang mag-in ako. Pakiusap niya. Tingin mo talaga sa akin kontrabida? Tanong ng dalaga at pinilit ngumiti kahit sobrang nasasaktan. Kailan ba makikita ni Nick ang kanyang halaga? He cares for her, oo. He's always been there pag kailangan niya ng tulong. Pero wala tong bukang bibig kundi puro si Kyla. I'm sorry. Mahinang paumanhin ni Nick at tinapik sa balikat si Rhea nang makita ang lungkot sa mga mata nito. Kahit sinusubukan niya itong baliwalain, hindi talaga kayang isantabi. Tama na nga. Wait lang. Pupuntahan ko lang si Tito. Sasama ka ba? No, thanks. Maglalakad-lakad na lang ako sa hardin. Sagot ni Rhea at iniwan si Nick at saka nagpahinga muna sa hardin. Close siya sa mga parents at parang anak niya ang turing sa mga magulang ni Nick. Kaya't invited siya sa family lunch ng pamilya. Naupo siya sa bench sa tabi ng malaking puno ng kalachuchi. Napatingin siya sa bulaklak na itong nahuhulog. Naalala niya nung bata pa sila. Madalas sila ritong maglaro at magtakbuhan ni Nick at ng mga pinsan nito. Wow, flowers! Sabi ng batang lumapit at namulot ng mga puting bulaklak ng kalachuchi. Bakit nandito ka? Tanong niya kay Kai kaya napatingin to sa kanya. Umalis ka nga rito ay ako itang makita. Pagtataboy niya kaya't napalabi ang bata na nakatingin sa kanya. Nawawala ako. Sagot ni Kai, parang aping-api ang itsura kaya bigla nakaramdam ng awa si Rhea kahit naiinis siya sa bata. Okay, alam niyang immature talaga siya at nagsiselos siya kahit sa batang to. Nakikita mo ang pathway na yon? Diretsuin mo yon tas makikita mo ng mga tao. Can I stay here? Tanong ni Kai at saka ngumiti. Napataas ang kanang kilay ni Rhea. Ang bilis magbago ng facial expression nito. Di siya sumagot kaya't namulot ang bata ng bulaklak. Tita, can I put this in your ear? Pakiusap ni Kai at tumabi sa kanya. Bago pa siya makapagsalita, nilagay na ng bata ang bulaklak ng kalachuchi sa tenga niya. You're pretty like me na. Ani Kai na tila tuwang-tuwa sa ginawa. Masaya ka na niyan? Tanong niya kaya tumango ang bata. Napa-rolled eye siya. Muling namulot si Kai ng bulaklak kaya't pinagmasdan siya ni Rhea. Kapag magkaanak kaya kami, mamahalin din kaya niyang anak namin? Tanong niya sa isip. Di niya maiwasang imagine na mukha ng anak nila ni Nick. Kasing ganda at cute din kaya ni Kai? Baby! Tawag ni Nick at napalingon si Rhea. Baby! Ani Rhea at saka ngumiti. My God! Dito ka lang pala baby. Hinahanap ka na ni na mommy, kinabahan tuloy ako. Sabi ni Nick na tila nakahinga na malalim kaya natigilan si Rhea. Dito pa lang anak ko. Sabi ni Nick na nakaramdam ng pagkabahala. Kilala niya si Rhea ang mabait pero mula nang may nangyari sa kanila, di niya masabi kung kilala pa nga ba niya ito. Siyang lumapit sa akin, baka isipin mo dinukot ko. Wala akong sinabi. Daddy! Masiyang sabi ni Kai saka nagpabuhat kay Nick. Sa susunod wag ka nang lumayo ha, kinabahan si Daddy eh. Oh, George! Kila ko kung sino rin naghahanap ng listahan. Pagbabalita ni George sa kabilang linya. Sino? Marco, assistant ng boss mo? Boss ko, si Adam? May pagdududang tanong niya. Bakit naman same sila ng hinahanap ni Marco? Exactly, sagot ni George. Natingnan mo ba ang list? Oo, sagot niya. May binigay sa akin si Kyle na names ng VIP, wika ni George. Wanna see? Send me. Sabi ni Nick na biglang sumeryosong mukha. Don't tell me. Yes. Sagot ni George na hindi pa tapos ang sasabihin kaya pinindot ni Nick ang end call. Pumasok sa elevator si Kyla pero naiilang ang mga mata. Nakatingin sa kanya sa loob ng elevator. Feeling niya siyang pinagtitinginan ng mga to. Di lang siya sigurado kung dahil ba kay Nick o kay Adam. Pero baka kay Nick dahil hindi pa nila alam ang tungkol sa kanila ni Adam. Maliban sa kung may nakakita sa kanilang pumasok at lumabas sa hotel. Papasara na ang elevator nang may pumigil kaya napatingin sila kay Nick sa harap ng pinto. May I? Kakasya pa ba ako? Tanong ni Nick. Sure sir. Nakangiting sagot ni Sarah kaya pumasok si Nick at nakisabay sa mga empleyado. Hi! Bati ni Nick na kay Kyla nakayuko. Ang aga mo naman Kyla. Maaga ho ko nagising sir. Why sir? Tanong ni Nick. Kaya ni isa sa loob ng elevator halos ayaw huminga. We're family. Alam naman nila. Di sumagot si Kyla pero ramdam niya ang pag-iinit ng magkabilang mukha. Gusto niyang lumabas dahil nape-pressure siya. Butit tumahimik din si Nick. Nang nagsibabaan ng mga empleyado sa kanilang floor, hinarap ni Kyla si Nick.
Sa susunod, matuto kang lumugar ng mga pinagsasabi mo. Why? Ano masama sa sinabi ko? Tama naman, di ba? Family tayo, may anak na tayo. Wala na tayo. Okay, fine. Kung ayaw mo makipagbalikan, wala akong magagawa. Pero ipaglalaban kong karapatan bilang ama ng anak natin? Bagamat mahinahon may tono ng pagbabantang, sabi ni Nick. Bakit ba napaka-selfish mo, Nick? Binigay ko naman ang karapatan mo ah. Kasama ka sa gusto ko, Kayla. Sabi niya at pinasadahan ng tingin ang dating kasintahan. Nakapantalontot long sleeve pero hapit sa katawan. Kitang-kitang kurbada ng katawan. Of course, alam niya kung gaano kaganda at kakinis kapag hindi ito natatakpan. Ikaw mismo ang tumalikod sa akin. Paalala ni Kayla na napakunot ang noo sa titig ni Nick sa kanya. Nakaramdam tuloy siya na maalalang nakita na pala nitong lahat sa kanya. Nandidiri tuloy siya pero hindi dahil sa kapusukan at karupukan niya. Hindi nila mabubuo si Kai. Nandito na ako, babalikan pa ba natin ang kahapon, Kayla? Medyo desperadong sabi niya dahil parang nabubuhay na rin si Kayla sa nakaraan at walang balak na magsimula ulit kasama siya. Hindi na, sagot ni Kayla. Pero kasama ka sa hindi ko nababalikan. Bumukas ang elevator. At may sasabihin pa sana si Nick pero nakita niya si Rhea kaya natikom niya ang bibig. Can we talk? Tanong ni Rhea kay Nick nang lumabas ito. Napasulap siya kay Kayla, hindi maiwasan na makaramdam ng selos. Ngayon lang sumakay si Nick sa elevator ng mga employee at alam niyang dahil kay Kayla. Siyempre alam niyang mahal pa nito si Kayla pero napaka-unfair nito. Mabilis lang dahil marami akong gagawin. Sagot ng binata at dumiretso sa opisina. Nakausap ko si George, sabi ni Rhea nang isara ang pinto. So? Naupo si Nick sa swivel chair at tiningala ang dalagang nakatayo sa harapan. Anong plano mo, Nick? Wala naman. Bakit? Ano ba? Kinuha mo ang VIP list. May masama ba? Gusto mo siyang hanapin? Wala ka na ron. After all, ikaw may kasalanan sa lahat. Paninisi ni Nick. Me? Ani Rhea sabay turo sa sarili. Why me? Because you're crazy. Galit na sagot ni Nick. Ilang beses mong hinimasukan ang buhay ko. Ang relasyon namin ni Kayla kung di dahil sa'yo masaya sana kami ngayon. Galit na sabi ni Nick sabay sa bunot ng buhok nang pumasok na naman sa isipan niyang sitwasyon nila ni Kayla. Mahal talaga niya si Kayla pero palaging umeeksena itong si Rhea. Pero kung mahal mo talaga siya, hindi ka magpapatukso at matutukso ng iba, right? Di nakaimik si Nick. Lalaki kaya nadala ka. I got it, sabi ni Rhea. Bakit nga ba nandito ka? Tanong ni Nick. Yan lang ba ang sasabihin mo? Na naman? Paulit-ulit lang pero nakakasawa ka na, Rhea. I'm sorry but please know your worth. Alam mong mahalaga ka sa akin at ayaw kitang saktan. Pero sana wag mo namang samantalahin yun. Dahil hindi mo talaga kayang higitan si Kayla sa buhay ko. She's my everything. Kung nagkamali man ako, dala yun ang bugso ng damdamin noon. Di ko naman nakalaing bigla siyang mawawala. I thought na pag magalit ako tas matauhan, nandyan pa rin siya kaya't maayos namin ang lahat. Gets mo? Bakit gusto mo pa siyang makilala, Nick? Mahinang tanong ni Rhea. Dahil ayoko may hahadlang sa amin ni Kayla. Kung sakaling maging balakid siya, hindi siya makakaabot kay Kayla dahil mapipigilan ko siya. Really? Natatawang sabi ni Rhea. Mukhang malabong mapigilan mo siya kung sino man siya. I can. Determinadong sagot ng binata. Oo, handa siyang pumatay kung kinakailangan. Ganon nga siguro siya kadesperado para makuha si Kayla. Mas lalo mo lang ilalayo si Kayla sa'yo kapag gumawa ka ng masama. Gagawin ko ako na sa tingin ko ay tama. Mali. Ngayon pa lang mali ka na. Pagsapalpal na sabi ni Rhea. Hindi habang buhay kaya mong pigilan lahat, Nick. Hindi ko kailangan ng opinion mo, Rhea. Bumalik ka na sa trabaho. Pagtataboy niya sa dalaga. Paano yan? Pareho tayong palaban sa taong mahal natin. Ipaglaban mong sayo at ipaglalaban kong sakin. Pero sa ating dalawa ngayon pa lang alam ko, talo ka na. Taas noong sabi ni Rhea at inirapan si Nick, padabog na lumabas. Uy, patulong naman ako sa pagkuha ng mga pagkain. Pakiusap ni Sam nang lapitan si Kayla. Bakit? Para kaninong pagkain? Tanong ni Diane. Para ba sa atin? Unfortunately, no, sagot ni Sam. Patulong na uy, ang dami nun eh. Busy ako, baka si Kayla, sabi ni Diane. Ako na lang sasama, wala naman akong gagawin. Pagboboluntary ni Kayla. San ba natin kukunin? Sa baba, pinadeliver pero hanggang reception lang, sagot ni Sam. Bakit ang dami? Para kanino ba?
Sa engineering department May meeting daw sila kaya nag-order sila. Sagot ni Sam tinitingnan ang cellphone. Tara na, yaya ni Kyla. Tamang-tama dahil wala naman sigurong utos si Adam sa kanya dahil umalis to kani-kanina lang nang hindi niya alam. Hay, salamat naman. Akala ko lang magbubuhat. Pasalamat ni Sam. Tara, let's. Buwaba sila sa reception para kunin ng pagkain. Ganito ba talaga kadami? Bulalas ni Sam na makita ang 5 malalaking supot at may mga drinks pa. Seriously? Oo, alam mo naman, bawal pumasok ang outsider. Sagot ng receptionist. Kumuha na lang tayo ng cart, suhestyon ni Kyla. Ay, good idea, sabi ni Sam. Na makuha nila ang 2 cart, nilabas silang pagkain at ipinatong sa cart. San ba yun? Tanong ni Kyla habang tulak ang cart patungo sa elevator. Sa conference room daw, may meeting pero nilibre ata sila ng head nila nitong merienda. Alam mo naman, kain kalabaw mga lalaki. Sagot ni Sam at pinindot ang elevator. Kamusta naman, maganda mong baby? Balita ko na dun daw si Sir Nick ka, tanong ni Sam. Paano mo nalaman? Nandun nga? Hinulaan ko lang. Bulalas ni Sam nang sumara ang pinto. Sumuporta lang sa anak namin, sagot ni Kyla. Gosh, seryoso talaga siya sa'yo girl, balikan mo na. Total may pass naman kayo at for sure minahal ninyong isa't isa. Ang swerte mo kaya sa kanya, sulsol ni Sam. Di ko man alam ang tuloy na nangyari sa inyo pero diba, everybody deserves a second chance? Ayokong pag-usapan, iwas ni Kyla. Ilang taon kaya niya tong tiniis at kada taon, may nalilink ditong babae pero hindi lang niya pinapansin dahil sa sobrang mapagmahal ito kapag silang dalawang magkasama. Sobrang gentleman at tigit sa lahat, seloso kaya bantay sarado siya noon. Pag-isipan mo pa rin girl, kahit para na lang sa anak ninyo, suhestyon ni Sam. Tumangura lang si Kyla. Di kasi nito alam ang tunay na sitwasyon niya, lalo na't naiipit lang dun siya sa kasal nila ni Adam. Pag malaman ng mga to, tiyak malaking issue na naman. Gusto niyang mag-resign pero saan naman siya kukuha ng magandang benefits at sahod na kasing laki nito, partida ha, wala pa siyang tinapos na kurso. Pagpasok nila sa conference room, napatingin ng mga lalaki sa kanila. May babae naman pero 5 lang. Napasilap si Kyla kay Adam na nakipag-usap sa head ng engineering at si Nick naman kinakausap din ng high school classmate nila. Sam, may bago kayatang kasama. Nakangiting wika ni James na kay Kyla nakatingin. Si Kyla pala guys, bago pa lang siya rito. Hi! Nakangiting bati ni Kyla sa mga ito. Single ba? Single? Tanong ni Patrick. May anak. Sagot ni Kyla at nginitian ng mga to. May asawa na. Dismayadong tanong ni Patrick. May anak lang, may asawa na agad? Sabat ni Sam. Di ba pwedeng single pero may anak? Saan ang ama ng anak mo? Tanong ni Patrick. Bakit may kailangan ka sa akin? Patanong na sabat ni Nick. Boss, kinakausap yung bago nating katrabaho, sabi ni Patrick. Anong kailangan mo sa ina ng anak ko? Seryosong tanong ni Nick saka tumayo at lumapit kay Kyla. Bakit ba naghatid ka ng pagkain dito? Saan ang ibang kasama nyo? Busy. Ay, sorry sir, may anak ka na pala. Pumanhin ni Patrick at gulat na napatingin din ang iba sa kanila. Si Kyla naman halos lulubog na sa kahihiyan. Hindi naman sa maarte siya pero hindi lang sanay na may pinakikilalang ama ng anak niya. Unlike dati, naiilang siyang sabihin na may ama pa ang anak niya. Sana wag niyong bastusin si Kyla at kung sino mang nagbabalak ligawan siya, dumaan muna kayo sa aming mag-ama. Taas noong sabi ni kaya tina umimik pa ang iba. Di mo na dapat sinabi yan. Pabulong na sabi ni Kyla na sila lang ang nakakarinig. Yumuko si Nick para bumulong malapit sa tenga ng dalaga. Ayoko na may kahati Kyla, alam mo yan. Hindi mo ako pagmamay-ari. Mahina pero pagalit na sagot ni Kyla. Not now. Sagot ni Nick, tsaka inakbayan si Kyla. Gusto sana ni Kyla ang alisin ang kamay ni Nick pero ayaw niyang masabing ma-attitude siya dahil ang dami ng tao sa paligid. Kakain na ba kayo? Tanong ni Kyla sabay lapit kay Sam para makalayo kay Nick. Kami na ang magde-distribute, miss. Sabi ng babae na ngumiti kay Kyla. Sure kayo? May free time pa naman kami, tanong ni Sam. Kyla, tawag ni Adam. Come here. Lumapit siya kay Adam at naupo sa upang binigay sa kanya. Dito ka lang, sabi ni Adam. Pakinggan mo ang pinag-uusapan namin dahil hihingin ko ang opinion mo later. Sir, wala namang alam si Kyla sa usapan natin dito, so what? Pabalikan na lang natin siya sa office niya, si Nick. Did I ask for your opinion? She's my secretary, kaya dapat makinig siya rito.
Pinagtitinginan sila ng mga nasa loob kaya hindi na rin alam ni Kyla ano ang gagawin. Nahihiya na siya. Mr. Guzman, sa sunod na nating ito pag-usapan, sabi ni Adam at tumayo at saka tumingin kay Kyla. May naalala ako, may maganda pa akong pupuntahan. I'm sorry, I forgot my sked. Kyla, let's go. By the way, as president, ikaw na munang bahala rito, Mr. Perez. Bilin niya kay Nick. Kahit nagtataka, lumayo si Kyla at saka bumuntot kay Adam palabas ng conference room. Dito ka na sumakay. Sabi ni Adam na maglihis ng daan si Kyla papunta sa public elevator. Dito na ako sasakay. Aniya nang balikan siya ni Adam. Hinawakan ng kamay at hinila papasok sa elevator. Pasimpleng hinila niya ang kamay ng sumara ang pintuan. Sir, nauutal na wika niyang lumapit si Adam. Hanggang napatras at wala na siyang maatrasan pa. Nakakatakot na ba ako, Kyla? Lumapit ka kasi kaya naatras ako. Depensa niya pero di makagalaw nung kapitin ni Adam sa bewang at mabilis sinalikan sa kanang pisngi. Bakit? Yayakapin ko na naman ang asawa ko ha, may masama ba? Halos pabulong na tanong ni Adam pero lalo atang nanghina ang tuhod ni Kyla dahil sa mainit na hingyang dumadampi sa pisngi niya. Sir, baka may pumasok. Di pa kasi pinipindot ang elevator. Pinindot na niya at saka parinyakap ang asawa sa bewang. Baka po pwedeng bitawan mo na ako? Pakiusap niya. Gusto kitang yakapin, bakit ba? Tanong ni Adam nakatitig sa mamumukha ng asawa. Bumukas ang elevator. Sabi ni Kyla at napasilap si Adam sa pinto at ngumiti. Di isara natin. Sir, what? Nakataas ang kanang kilay, tanong ni Adam. Say it again. Adam, di kita marinig. Asawa ko? Napilitang wika ni Kyla. Ano yun, asawa ko? Nandito na tayo, labas na tayo. Gusto kitang masolo. Bakit naman? Tanong niya na nakatingala kay Adam para tingnan ang mukha nito. Sa sunod, kapag tanungin ka kung may asawa ka na, huwag mo nang hintayin akong sumagot, ha? Hindi ako sanay sagutin yon dahil hindi niya alam kung dapat pa niyang sabihin ng totoo sa mga to kung magde-divorce lang din sila balang araw. Dahil gusto mong simple ka pa sa paningin nila para maisip ni Nick na may pag-asa pa siya sa'yo? May himig ng pagtatampo ang boses ni Adam. Hindi ganoon. Then what? Hindi lang ako sanay at di ko rin alam kung okay bang sagutin ko sila. For sure, magtatanong sila tungkol sa asawa ko. Kinakahiya mo ba ako, Kyla? O hindi wag na nga natin pag-usapan, pag-iwas niya. Bakit nga pala bigla ka na nang umalis kanina? Akala ko ba may gagawin ka pa? Sabihin natin alam kong gusto nang tumakas ng asawa ko sa lugar na yon. Just saving her. Sagot ni Adam kaya napatingala si Kyla dito. Thank you. Pasalamat niya at ngumiti. When you say thank you, dapat may kasunod na kiss yun. Nahihiyaman hinalikan ni Kyla sa pisngi ang asawa. I'm not a friend, right? I'm your husband. I don't deserve... Natahimik siya nung takpan ni Kyla ang mga labi niya kaya't mabilis tumaas ang isang kamay niya para yakapin ang ulo ng asawa at tigunan ang halik nito. Hinihingal, tinulak ni Kyla ang asawa. Dinala mga mata sa loob ng elevator. Relax, walang CCTV dito. Ani Adam na mabasa na sa isip nito kaya't nakahinga na maluwag si Kyla. Labas na tayo? Yaya ni Kyla. Basta mamaya punta ka sa unit ko, ha? Adam, asawa ko? Agad bawi niya na makita ang itsura ni Adam. Tila nagsasabing may kalalagan siya pag di niya sabihin ang gustong marinig. Baka magtanong sa Celine. Sekretary kita, sabihin ko overtime. See you later, wait kita mga 6 o'clock, okay? Pinindot ni Adam ang pindutan kaya't bubukas ang pinto. Lumabas na to at sumunod si Kyla at pinakalma sarili para di mahalata ng kasamang tensyonado siya. Si Sam? Tanong ni Winwin. Naiwan sa baba. Sagot ni Kyla at naupo sa pesto. Binuksan ang laptop para magbisi-bisihan. Okay, maiwan na muna kita. Paalam ni Winwin dahil may gagawin pa sa opisina ng boss. Ang tagal na niyang nakaupo pero nakatitig lang sa computer. Blanco ang mukha niya dahil sa naganap kanina. Ang gulo talaga ng buhay niya. Si Kyla ang rason kung bakit hanggang ngayon kinakain niyang lahat. Bumukas ang elevator at lumabas si Nick. Kyla, tawag ni Nick, nilapitan siya. I'm sorry kanina. Wala yun. Sagot niya at kunwari may ginagawa sa computer pero mabagal na scroll lang naman ang ginagawa. Hindi nga niya naintindihan ang binabasa. May gusto ka ba kay Adam? Seryosong tanong ni Nick kaya napatingala si Kyla sa harap. Labas ka sa personal na buhay ko, Nick. Please, Kyla, I really need to know. Pakiusap ni Nick. Why? Wala na tayo, Nick.
Hindi ko obligasyong magsabi o magpaliwanag sa'yo. Just answer my question. Do you like him? Nanliligaw ba siya sa'yo? May relasyon na ba kayo? Please tell me the truth, Kyla. Do you really want to know the truth? Seryosong sagot ni Kyla, kaya't natigilan si Nick.